Mal na buhay kolehiyo ni Finn ay biglang nagbago nang malaman niyang nagtataglay siya ng malaking kapangyarihan na nakatatak sa loob ng kanyang katawan. Dahil ang kapangyarihang ito ang naging dahilan kung bakit naakit sa kanya ang mga kakaibang nilalang na nag-anyong tao at nanirahan kasama nila. Isang gabi, habang nagpapatrol ang school security guard, kinausap siya ng isang babae. Niligawan siya ng babae, agad naman siyang pinagbigyan ng babae. Nang mga oras na iyon, pauwi na si Finn at aksidenteng nakita niya ang ginagawa ng dalawa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkatapos ay narinig niyang sumigaw ang mga security guard, ngunit tumakbo siya palayo sa kanila dahil ayaw niyang makita siya ng mga ito. Wala siyang kaalam-alam na nagsisigawan ang mga security guard, hindi dahil sa kasiyahan dahil napatay siya, dahil halimaw ang babae at nakabalatayo lamang bilang tao. Napanaginipan niya ang babaeng hinahangaan niya sa school na nagngangalang Chuji. Ilang saglit lang ay unti-unting nagbago ang hitsura niya at natakot siya na ginising siya nito. Pagkatapos ng kanilang klase, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang panaginip, ngunit sinabi lamang nila sa kanya na huminto sa kanya dahil hindi siya bagay para kay Tsuji. Lalo na't nagkaroon ng malaking gap sa kanilang dalawa. Pero hindi niya pinakinggan ang mga kaibigan niya at handa pa rin siyang ipaglaban ang nararamdaman niya kay Tsuji. Hindi niya alam na nasa likod niya si Tsuji at narinig niya lahat ng sinabi niya. Akala ng mga kaibigan niya ay magagalit si Tsuji at sasampalin si Finn at kinakabahan din si Finn habang papalapit sa kanya, ngunit nagulat sila nang hiniling niya kay Finn na samahan siya sa kanyang apartment. Habang naglalakad sila. Habang papunta sila sa apartment, binanggit ni Tsuji ang mga krimen na nangyari sa nakalipas na 2 araw. Sino sa mga biktima ang security guard ng kanilang paaralan? Dagdag pa niya, ito ang dahilan kung bakit natatakot siyang umuwi mag-isa. Ngunit sinabi ni Finn sa kanya na ang mga biktima ay pawang mga lalaki at wala siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay sinabi ni Tsuji na kung ganoon ang kaso, siya ang dapat na protektahan si Finn. Makalipas ang ilang saglit ay biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ni Tsuji na ikinagulat ni Finn at muntik na siyang matumba. Pero naisip ni Finn na baka dahil sa kulang ang tulog niya o dahil sa napanaginipan niya kagabi na naging dahilan ng pagkahilo niya. Ito rin ang sandaling inamin sa kanya ni Tsuji na interesado rin ito sa kanya. At dahil walang pasok kinabukasan, niyaya niya itong makipag-date, agad naman itong pumayag. Samantala, ang babaeng nagngangalang Helen na isang tree monster ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake sa mga biktima upang punan ang mana na kailangan niya sa susunod na araw. Hindi inaasahan ni Finn na magkikita sila ni Tsuji sa harap ng isang hotel. Habang kinikilig siya sa mga iniisip niya kung anong pwedeng mangyari sa kanila mamaya, biglang dumating si Tsuji. Naroon din pala si Helen sa hotel na ito, kasama ang susunod niyang biktima. Dinala ni Tsuji si Finn sa tindahan ng mga damit at dahil halos lahat ng mga damit na sinubukan niya ay hindi angkop sa kanya, kaya't si Finn ay gumastos. Maraming pera. Kinabukasan, agad na nagsimulang magtrabaho si Finn para kumita ng pera dahil nawalan siya ng ipon pagkatapos ng date nila ni Tsuji. Bigla siyang natakot nang marinig ang boses ng lalaki na humihingi ng tulong. Alam niyang nagmumula ang boses sa kanyang harapan kaya sinubukan niyang kumatok dito. Dahil walang sumasagot, sinubukan niyang makinig sa kung ano ang nangyayari sa likod ng pinto. Ngunit hindi niya alam na ang lalaking ito ay pinatay na. Biglang bumukas ang pinto at nakita niya si Helen. Naramdaman agad ni Helen ang malakas na kapangyarihan ng Fence kaya agad niya itong sinubukang akitin. Pero dahil may paparating, tumigil si Helen sa panliligaw at binigyan si Faye ng calling card. Nang isara ni Helen ang pinto, laking tuwa niya nang makita niya ang kanyang hinahanap. Pagkatapos ng trabaho ni Finn, nagpa siya siyang uminom muna. Mabilis siyang nalasing kaya nakatulog siya. At nang magising siya dahil isasara na ng may-ari ang kanyang tindahan, tinawagan ni Finn si Tsuji para sunduin siya. Pero dahil naliligo si Tsuji ay hindi niya nasagot ang tawag nito. Dahil dito, nakiusap siya sa may-ari na tawagan ang numero sa calling card na ibinigay ni Helen. Mabilis siyang kinuha ni Helen at hindi niya inaasahan na mangyayari ang binabalak nito sa kanya. Nang gabing iyon, nang makita ni Tsuji ang missed call mula kay Finn, sinubukan niyang tawagan siya, ngunit wala sa serbisyo ang kanyang telepono. Nang magising si Finn ay nagulat siya nang makita niya si Helen, kaya agad niya itong sinubok. Dahil naghinala na si Tsuji na may masamang nangyayari kay Finn, mabilis siyang kumilos at hinanap siya. Pinilit ni Helen si Finn na sabihin ang salitang mahal niya ito dahil sa pamamagitan nito ay makukuha niya ang kailangan nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagulat sila na nasa tabi na nila si Tsuji. Sa galit ni Helen ay agad niyang sinuntok si Tsuji. Pero hinarangan lang ito ni Tsuji at sinipan niya si Helen ng malakas na puwersa. Muling atake si Helen, ngunit naunahan siya ni Sugi at sinaktan siya ng panibagong atake. Habang si Finn ay hindi makapaniwala sa paglakas ni Tsuji. Ngunit biglang ginamit ni Helen ang kanyang kapangyarihan bilang isang halimaw ng puno upang gapusin si Tsuji. At nang papatayin na siya ni Helen, mabilis na hinarang ni Finn ang pag-ataking ito. Nang makita ito ni Tsuji, nagalit siya at pinakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pagkatapos ay inatake niya si Helen na lumikha ng isang pagsabog. Si Sugi ay isa talagang fox monster na isa ring uri ng nilalang at nagbalakayo para mamuhay kasama. Kamalay si Finn, nakita niya ang totoong anyo ni Tsuji. Dahil dito, nakumpirma niyang isa rin itong halimaw.
Pabirong sabi ni Tsuji na gumawa siya ng paraan para mapalapit sa kisukat. Dahil sa pinsalang dinanas niya, muli niyang pinangarap ang araw na makukuha niya ang kanyang anyo bilang tao, kapalit ng buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Maya-maya, may lumapit na lalaki sa kanya para tulungan siya, pero pinatay lang niya para makabawi siya ng lakas at gumaling ang mga sugat niya. Kinabukasan ng tanghali, pumunta ang caretaker sa kwartong inupahan ni Helen para sa kanilang si Fen at siya ang sinisisi sa nangyari sa silid. Makalipas ang 2 araw, hindi pa niya nakikita si Tsuji sa paaralan at hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita. Noong gabi, iniisip din nila na break na agad sila ni Tsuji. Pero maya-maya, dumating ang magbiro kaya umalis ang mga kaibigan ni Finn at iniwan sila. Inanyayahan niya si Finn na magtanghalian sa labas at nang pumasok sila sana ng isang construction worker ang kanyang mga kasama para magtrabaho, natakot siya at agad na tumawag ng pulis para humingi ng tulong. Ang direktor ng pulisya ay nakipag-usap sa isang eksperto mula sa angka ng Taoist na nagngangalang Sheba, upang malutas ang tumataas na bilang ng mga kaso na kinasasangkutan ng pagkamatay ng mga lalaki. Humingi si Sheba ng 3 araw upang mag-imbestiga at kahit na kailangan nilang magmadali upang malutas ito, ang direktor ay walang ibang pagpipilian kundi ang maghintay. Nang pumunta si Sheba sa construction site, nalaman niya kaagad na ito ay gawa ng isang tree monster. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraan ng pagkapatay ng mga biktima, tinawag niya ang isa pa niyang kasama na sumusunod kay Helen at ipinaalam sa kanya na si Helen ay nag-aral sa fence. Humingi si Sheba ng isang mangkok ng tubig at pagkatapos maglagay ng kung ano, itinapon niya ang tubig sa harap ng pinto ng gusali. Samantala, si Finn ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga halimaw sa kanilang paaralan at ang ibang mga estudyante ay nagsimulang makaramdam ng awkward sa paligid niya. Maya-maya, nakita niya ang kaibigan na nakapalibot sa isang puno. Nang tanggalin niya ang magnifying glass, laking gulat niya na si Helen iyon. Lumapit siya sa kanya, sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga baging. Binantaan siya nito na papatayin niya ang kanyang mga kaibigan kapag hindi ito sumama sa kanya. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Paglabas nila ng paaralan, nakilala nila ang isang babaeng pulis at bagaman pinaghihinalaan niya ang mga ito, hindi niya napigilan ang dalawa. Dinala siya ni Helen sa rooftop ng isang gusali at sinabi niya sa kanya na kapag kinain niya ito, hindi na niya kailangang maghanap ng mga lalaking papatayin dahil espesyal siya sa iba. Dito nalaman ni Finn na si Helen ang may kagagawan ng mga krimen na kinasasangkutan ng pagpatay sa mga lalaki sa lungsod. Bukod dito, gusto rin ni Helen na maghiganti sa mga tao dahil sila ang dahilan kung bakit siya nawalan ng mga mahal sa buhay. Ilang taon na ang nakalilipas, si Helen ay nasa kanyang hindi kumpletong anyo ng tao, kasama ang isa pang kaibigan na katulad niya at tinawag silang mga sapling. Pareho silang nangarap na maging tao, lalo na si Helen dahil marami siyang gustong gawin. Kapag nangyari ito, isang araw, nalaman nilang may itatayong gusali sa kanilang lugar. Naisip ni Helen na mabuti ito dahil mas magiging malapit sila sa mga tao. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ng kanyang kaibigan na ang ibig sabihin lamang nito ay ang lahat ng mga puno ay puputulin at ito ay nagpalungkot sa kanilang lahat. Nang dumating ang araw na isa-isang pinutol ang mga puno, nagpasya ang mga sapling na isakripisyo ang sarili upang matupad ni Helen ang kanyang pangarap na maging tao at hindi maisama sa mga puputulin. Napuno ng kalungkutan si Helen nang malaman niyang nagpasya rin ang kanyang kaibigan na magsakripisyo para mailigtas siya. Dahil dito, matagumpay siyang nabago sa kanyang anyo ng tao. Biglang inatake ni Helen si Finn, ngunit naiwasan niya ito. Lumapit ito sa kanya at sinubukang tanggalin ang kanyang pantalon, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Finn. Dahil dito, hinigpitan ni Helen ang halaman sa paligid niya, at nang simulan niya ang plano niya kay Finn, naramdaman agad ni Tsuji na may nangyayari kay Finn. Nagdahilan siya sa kanilang guro na pupunta lang siya sa banyo para puntahan niya si Finn. Walang ideya si Helen na pinagmamasdan lang sila ni Sheba at ng iba pang miyembro ng angka ng Taoista. Nagpatuloy lang sila sa pagmamasid sa kanila. At habang inaakala ni Finn na mamamatay na siya, bigla siyang nagpakawala ng malakas na puwersa, dahilan para mapatalikod si Helen. Hindi makapaniwala si Finn sa nangyayari sa kanyang katawan. Pagkatapos ay bigla siyang inatake ni Helen, ngunit hindi siya nasaktan dito dahil nakaramdam siya ng napakalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Inatake siya ni Helen ng maraming beses at nang magkaroon siya ng pagkakataon, gumanti siya sa kanya. Ginamit ni Helen ang kanyang kapangyarihan para ikulong siya at nang makalapit si Helen sa kanya, pinasabog niya lang ito. Sa pagkakataong ito ay sabay silang sumugod, ngunit biglang nawala ang kapangyarihan ng fence at agad siyang nanghina. Buti na lang at dumating si Tsuji doon sa tamang oras at nailigtas siya. Dahil ipinakita ni Tsuji ang kanyang tunay na anyo, medyo alam ni Sheba ang susunod na mangyayari. Hindi inaasahan ni Tsuji na tinamaan din niya ng kapangyarihan si Finn. Nang mapansin niyang Finn's underwear, nalaman niyang si Helen pala ang gumawa nito at ito ang ikinagalit niya, kaya agad niya itong inatake ng paulit-ulit. Sa pag-iwas ni Helen sa mga atake ni Tsuji, naglabas din siya ng matinding kapangyarihan. Naglabas ito ng malaking puno at pinalibutan ang itatayong gusali. Nang papasok na si Tsuji sa gusali, pinigilan siya ni Finn dahil nag-aalala siya, ngunit patuloy pa rin si Tsuji na pumasok sa gusali para harapin si Helen. Habang hinahanap niya si Helen ay bigla siyang inatake at dahil marami siyang natatanggap na pag-atake, napilitan din siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan.
Nagpatuloy sila sa palitan ng pag-atake hanggang sa marinig niya ang boses ni Helen. Bigla niyang inatake si Tsuji at sinira ang buong gusali. Matapos makita ni Sheba at ng kanyang mga kasama ang nangyari, nagpasya si Sheba na umalis dahil alam niya kung sino ang mananalo sa laban. Bukod doon, nakita rin nila ang gusto nilang makita kay Finnev. Sinubukan ni Finn na hanapin si Tsuji at maya-maya ay may nakita siyang kamay. Akala niya si Tsuji iyon, si Helen pala ang biglang bumangon. Agad niya itong inatake, ngunit nasunog lang ang mga baging nito bago ito makalapit kay Finn. Tapos lumabas din si Tsuji. Dahil dito, inatake ni Helen si Tsuji at nagpatuloy ang kanilang laban. Ilang sandali pa, ginamit ni Helen ang pinakamalakas niyang atake, ngunit natalo pa rin siya ni Tsuji. Inutusan ni Tsuji si Helen na ibalik ang puwersa ng buhay na nakuha niya at sinabi sa kanya na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ngunit iba ang pinaplano ni Helen at hindi siya napigilan ni Tsuji. Nang mawala si Helen, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo at maraming mga sapling ang lumitaw sa kanya. Dinala nila siya sa isang pinto at nang buksan niya ang pintong ito, nakita niya ang maraming puno. Biglang nawala ang pinto at ang mga sapling. At nang umiyak na siya, dumating ang kaibigan niya at agad siyang niyakap mula sa likuran. Isang araw, pumunta si Finn sa tatanggap ng mga parsela para tingnan kung may parsela para sa kanya at hiniling din sa kanya na kunin ang parsela para sa kanyang kaibigan. Hindi niya inaasahan na ang parsela para sa kanyang kaibigan ay isang malaking manika dahil bukas ang parsela para suriin. Panay ang tingin sa kanya ng ibang estudyante habang bitbit ang mga gamit na ito pabalik ng dorm. Wala siyang kaalam-alam na may naghihintay sa kanya at kusa siyang nabangga ng taong ito para makilala siya nito. Gail ang pangalan ng babaeng ito at nang tutulungan na sana niya itong tumayo, hindi niya sinasadyang nabanggit ang pangalan ni Finn dahil parang sinusubukan siya ng tono nito. Naisip agad ni Finn si Helen dahil ginawa na rin ito sa kanya noon. Kaya mabilis siyang tumakbo palayo sa kanya sa takot at iniwan ang kahon ng mga parsela. Naalala ni Gael ang araw nang italaga siya ng kanyang amo na si Sheba para sa isang misyon. Binigyan siya ng gawain na obserbahan at protektahan si Finn dahil may kutob sila na may kakayahan din itong makakita ng mga halimaw. Habang bubuhatin na sana ni Gael ang kahon, lumapit si Sugi doon at tinanong siya kung ano ang gusto niya kay Finn. May naalala si Sugi na kahawig ni Gael at agad siyang nakilala ni Gael bilang Fox Monster. Hindi alam ni Gael na estudyante din si Tsuji sa paaralang iyon, ngunit binalaan at binantaan siya ni Tsuji kung sakaling may binabalak siya kay Finn. Ilang saglit pa nang makarating si Finn sa kanilang silid, nagulat siya nang dumating din doon si Gael para ihatid ang box na naiwan niya. Ang kanilang silid. Pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang kahon, tinanong niya si Finn kung pwede ba niya itong maging boyfriend. Ngunit napansin ng kanyang kaibigan na nakabukas na ang kahon, kaya inakusahan niya si Finn na may ginawa siya sa kanyang pakete at nagdulot ito ng rambol sa pagitan nila. Habang nag-aaway ang dalawa, napagdesisyonan ni Gael na lumabas ng kwarto. Makalipas ang ilang oras, nagkita sina Sugi at Finn sa isang restaurant para kumain. Humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pagkawala ng magnifying glass at sa kanya lang nalaman na isa lang pala itong normal na magnifying glass. That was the moment when Tsuji told him that he is really special because he had the ability to see the true form of monsters. Dagdag pa niya, dahil sa pinsalang natamo niya sa pag-atake ni Helen sa kanyang dibdib. Naging sanhi ito ng pansamantalang pagkasira ng selyo at sa kapangyarihang binitawan niya, naghinala si Sheba na siya ang nagtataglay ng mga mata ng alamat. Kung ganoon, ang kaligtasan ng mga fans ang dapat na kanilang prioridad. Binalaan ni Tsuji si Finn na laging mag-ingat dahil sa kanyang kapangyarihan ay nakakaakit siya ng mga halimaw. Kaya sinabi ni Finn sa kanya na may nakilala siyang babae at hindi niya alam na nasa likod na niya si Gael. Agad niyang tinanong si Gael kung bakit siya nandoon kaya tinanong ni Tsuji kung ano ang relasyon nila na ikinainis niya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sanhi ng tubig mula sa. Pagkatapos, ginamit din ni Gael ang kanyang pamamaraan at ibinalik ito sa tubig, ngunit pinasabog ito ni Tsuji. Dahil hindi nakita ni Tsuji si Gael bilang banta kay Finn, nagpasya siyang iwanan siya at umalis sa restaurant kasama niya. Pero kahit naglalakad na sila pabalik ng dorm ay sinusundan pa rin ni Gael si Finn. Umaga pa lang, kakagising lang ni Finn ay hinihintay na siya ni Gael. Sa kagustuhan niyang magampanan ng maayos ang misyon na nakatalaga sa kanya, nagpatuloy lang siya sa pagsunod sa kanya. Kahit saan magpunta si Finn, palagi siyang nag-aalok ng pagkain. Kahit na nakikipaglaro si Finn sa kanyang mga kaibigan, ay hindi niya inaasahan na nakikipaglaro rin sila sa kanya. At dahil magaling siyang maglaro, nanalo siya laban sa kanila. Pagkatapos noon, nagtanong ang isa sa kanyang mga kaibigan kung may nakagawa na ng kanilang assignment sa math. Nakasalubong nila si Gael sa kalsada at hindi pa rin nila matanggap ang kanilang pagkatalo laban sa kanya sa laro. Nang ibigay niya ang mga papel sa kanya, hindi makapaniwala si Finn na ginawa niya ang kanilang assignment sa asignaturang matematika. Noong una, ang mga kaibigang Finns ay nabigo sa kanya. Pero nung nalaman nilang gumawa din si Gael ng assignments nila, nagustuhan agad nila si Gael. Mula noon, naging kaklase na rin nila si Gael at kinatawan ng kanilang klase. Simula noon, palagi na siyang nakadikit kay Finn dahilan para magselos ang mga kaklase nito sa kanya.
Isang araw, pinilit ng isang squad leader si Finn na sumama sa kanila dahil gusto niya ito. Nang hawakan siya, lumapit doon si Gale at ginamit ang kanyang anting-anting para pasabugin ang mga ito. Dahil dito, tumakas sila sa kanila. Nang aalis na si Gael, sinabihan siya ni Finn na huwag nang sumunod sa kanya. Pero kahit nakiusap na siya, hindi pa rin pumayag si Gael sa gusto niya. Sa gabi, napagtanto ni Gael na mahirap ang kanyang misyon. Ang kanyang senior na nagngangalang Ian, na kasalukuyang umuuwi mula sa ibang bansa, ay tumawag sa kanya at sinabing hindi niya dapat seryosohin ang misyon, lalo na ang itinuro sa kanya ng kanilang amo. Ngunit hindi nito binago ang pinaplano ni Gale dahil gusto rin niyang malaman kung karapat-dapat bang tratuhin ng espesyal si Finn. Kinabukasan, habang kumakain si Finn ng cup noodles, biglang dumating si Gale mula sa bintana para lagyan ng sausage ang kanyang cup noodles. Pagkatapos ay tinakpan niya ang mga butas na nakita niya sa silid na maaaring maging banta sa kaligtasan ni Finn. Sa sandaling iyon, sinabi rin niya sa kanya ang kanyang misyon na protektahan siya. Nang tanungin ni Finn kung sino ang nag-utos sa kanya, bigla siyang hindi makagalaw at naparalisa. May inihalo pala si Gale sa sausage na isang espesyal na anesthesia na maaaring magpatumba kahit isang elepante. Napagdesisyonan na niyang gawin ang matagal na niyang binabalak kay Finn. Biglang pumasok sa kwarto ang mga kaibigang Finns, kaya nilagyan ni Gale ng kung ano si Finn para makakilos siya. Ayon sa kanyang kalooban, naging sunod-sunuran siya kay Gael dahil hindi na niya makontrol ang sariling katawan. Dinala siya ni Gael sa inn at nakilala agad ng caretaker na galit si Finn dahil hindi pa niya nababayaran ang mga danyos sa huling pagpunta niya doon. Dahil dito, tumanggi siyang kumuha ng silid. Ngunit inihampas lang ni Gale ang pera sa counter at sa takot nito sa kanya, wala siyang nagawa kundi ibigay sa kanila ang susi. Nang sisimulan na ni Gale ang kanyang plano, nag-alinlangan siya dahil sa kanyang konsensya at nagsimula siyang umiyak. Bigla niyang sinuntok si Finn sa ilong at mabilis na tumalon sa bintana na nakita ng isang lalaki sa kabilang kwarto. Mabilis na pumunta sa kwarto ang caretaker at nagalit kay Finn dahil sa nasirang bintana na nakita niya. May dumating na lalaki doon at sinabing gusto niyang humingi ng pabor kay Finn. Dinala niya si Finn sa isang mamahaling restaurant para pag-usapan ang pabor na hinihingi niya. Nang magpakilala siya bilang manager ng inn, naisip ni Finn na sisingilin siya nito. Pero agad niyang sinabi na kakanselahin niya ang mga utang ni Finn kung matutulungan niya ito sa pabor na hinihingi niya. Bukod dito, babayaran din siya ng manager. Kaya naman pumayag agad si Finn. Hiniling niya kay Finn na magsuot ng eyeglasses at noon lang nalaman ni Finn na isa rin pala siyang halimaw. Gustong humingi ng tulong ng manager sa Fox Monster o kay Tsuji na nasa kabilang building lang na nanonood sa kanila. Lumapit din sa kanya si Sheba at pinag-usapan nila si Finn. Tinanong niya ito kung hindi ba siya nababahala sa mga panganib na darating kay Finn dahil sigurado ito na malapit nang lumipat ang mga halimaw upang puntirya siya. Sinagot ni Tsuji na mahina lang silang halimaw at pare-parehong makasarili namang biktima ng tao dahil iniisip lang nilang makuha ang kanilang mga target. Mana! Dahil dito, may sinabi rin si Sheba tungkol sa nakaraan na naging dahilan ng pagkagalit ni Tsuji at pag-atake sa kanya. Iniwasan ni Sheba ang pag-atake at nagpa siya na iwanan siya. Habang patuloy na nag-uusap si Finn at ang manager, sinabi sa kanya ng manager ang problema niya sa inn. Ito ay tungkol sa isang krimen na nangyari sa isa sa mga silid noong isang araw. Nag-aalala ang manager sa posibleng pagbagsak ng inn at sa krimen na maaaring mangyari muli. Kaya gusto niyang hanapin ni Tsuji ang halimaw na may kasalanan ng krimen. Hindi sigurado si Finn kung papayag si Tsuji dito, ngunit nang bigyan siya ng manager ng paunang bayad, kaagad siya tinanggap ang trabaho. Habang nasa labas sila ay biglang sumama ang loob ng manager, kaya umuwi agad siya. Wala ring ideya si Finn na sinusundan pa rin siya ni Gale. Kinabukasan, agad na kinausap ni Finn si Tsuji tungkol sa trabaho. Ngunit agad siyang tumanggi na gawin iyon. Kahit anong pakiusap nito sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Ikinatuwiran niya na wala itong kinalaman sa kanya at wala siyang pakialam sa problema ng manager. Kaya't sinabi niya kay Finn na humingi siya ng tulong sa angkan ng tao o kay Gael dahil baka magkasundo sila sa kanyang kahilingan. Nang makabalik si Finn sa kanyang kwarto ay nalaman niya kaagad na naroon si Gale dahil sa mga pagkaing nakalagay sa kanyang kama. Niyaya niya itong lumabas at sa kabinet pala ito nagtatago. At nang gawin niya, sinubukan ni Finn na humingi ng tulong sa kanya. Dahil narinig na rin ni Gale ang lahat ng pinag-usapan ni Finn at ng manager ng inn, alam na niya ang tulong na hinihingi nito. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan siya dito. Pero dahil nakaramdam siya ng abnormal na presensya ng halimaw sa inn, sinabi niyang kailangan nilang planuhin itong mabuti. Pagsapit ng hapon ay agad silang nagtungo sa inn para mag-imbestiga, ngunit naramdaman din ng halimaw ang kanilang presensya nang pumasok sila sa gusali. Lumabas ang manager para kausapin sila, pinakilala naman ni Finn si Gale sa kanya. Habang iniimbestigahan ni Gale ang gusali, naghintay si Finn sa isang silid. Maya-maya, natapos na ang pag-imbestiga ni Gael at ipinakita nito sa kanya ang plano na kanyang naisip. Sinimulan na ni Gael ang dapat niyang gawin para mabilis nilang matawag ang halimaw na hinahanap nila.
Naglabas siya ng isang magic bottle na naglalaman ng high-class spirit magic na naglabas ng babaeng espiritu na aakit sa halimaw. Ilang saglit lang ay naramdaman ni Gale ang paggalaw ng halimaw. Dahil dito, agad niyang itinapon sa bintana si Finn at pinaandar din niya ang nakakabit sa likod nito para ligtas itong mapunta sa lupa. Nang makapasok ang kalaban sa silid, mabilis niyang inatake si Gale. Buti na lang na-block niya ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa kanyang mga diskarte na naging sanhi ng pag-atras ng halimaw. Agad naman itong sinundan ni Gael ng panibagong atake para pasabugin siya. Ngunit hindi man lang nito napigilan ang kalaban at nagpalitan sila ng atake hanggang sa natapakan niya ang bitag na inihanda ni Gael. Nang akmang tatayo na siya ay muli siyang inatake ni Gael at itinali. Bigla na lang naalala ng kalaban ang isang babaeng nakaaway niya noon na kamukha ni Gael. Kaya naisip niya na si Gael ang parehong babae. Nagpa siya ang halimaw na umalis sa katawan ng Ents manager. At dito lang nalaman ni Gael ang tunay na pagkatao nito bilang isang lobo. Demonisasyon. Dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng mga kaaway kay Gael, nagpasya siyang pasabugin ang buong silid. Habang tumatakbo si Gael palayo sa kanyang kalaban, biglang nagbago ang buong kapaligiran. Dahil dito, muntik na siyang kainin ng demonyo, at sa kabutihang palad ay mabilis niya itong naiwasan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa napalibutan siya ng maraming pinto na kinokontrol ng demonyo. Dahil dito, pinasabog niya ang lahat, dahilan para mag-alala si Finn. Dahil ang plano nila ay isang kwarto lang ang pasabugin ni Gale. Sinubukan ni Finn na pumasok sa gusali, ngunit agad siyang pinigilan ng caretaker. Nahuli ng demonyo si Gael, at nang makalapit ang kalaban sa kanya, dito na gumamit si Gael ng isa pang uri ng pampasabog na dala niya. Pagkatapos noon, nakatakas siya at mabilis na tumakbo patungo sa pintuan ng gusali. Nakawala din si Finn sa pagkakahawak sa kanya ng caretaker, at mabilis siyang lumapit sa building, kung saan nakita niya si Gael na tumatakbo patungo sa pinto. Nang bubuksan na sana niya ang pinto ng gusali, naabutan siya ng demonyo at ibinalik sa loob, na para bang naulit ang pangyayaring iyon nang hilahin siya pabalik ng demonyong demonyo. Ngunit walang ideya ang demonyo na pinalibutan ni Gael ng mga pampasabog ang buong gusali. Habang hinahanap niya ang exit door kanina, hindi nagtagal ay na-activate lahat ni Gael, dahilan para sumabog ang buong building. Sa sobrang lakas ay nadamay din si Finn na nasa labas lang ng gusali at nawala ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang kanyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang pangalan ay Junbao at mayroon siyang kaibigan na nagngangalang Gu na kamukha ni Gaelde. Sila ay kabilang din sa angkan ng Taoista at kasama rin nila si Tsuji na isa sa mga nagtuturo kay Junbao sa iba't ibang pamamaraan. Isang araw, nagpulong ang mga pinuno ng iba't ibang angkan. Dinaluhan ito ng mga master ni na Junbao at Gu para talakayin kung ano ang ginawa ng mga demonyong Yinshan sa isang nayon. Hinikayat sila ng abot na magtulungan upang supuin ang mga demonyong ito at ibalik ang kapayapaan, at lahat ng mga pinuno ay sumang-ayon. Nang malaman ni Joong Bao mula sa kanyang Panginoon ang tungkol sa pagtugis ng mga demonyo, agad siyang pumunta para makipagpustahan sa kanya kung sino sa kanila ang makakatalo ng higit pang demonstrasyon. Samantala, pinayuhan ni Tsuji ang iba pang mga inosenteng demonyo na lumayo habang may nagaganap na labanan. Nakita ng mga lobo na demonyo ang pag-aalala ni Tsuji sa mga inosenteng demonyo at kinausap niya ito. Nang magsimula ang labanan sa pagitan ng mga human at mga demonyo, sina Junbao at Go ay ipinaalam ng amo ni Go na si Gao ang nanalo sa taya sa kanilang dalawa. Katwiran ni Xuan Bao na natalo siya sa taya dahil sa pinsalang natamo niya nang iligtas niya si Gao mula sa mga demonyong umambus sa kanya. Dahil sa pagkatalo ng mga demonyong pinamumunuan ng lobo na demonyo, humingi siya ng isa pang pagkakataon sa kanyang pinuno. Ibinigay ito ng kanilang pinuno at sa pagkakataong ito ay inatasang patayin ang pinuno ng alyansa ng tao na nagngangalang Shan. At kung mabigo siyang muli, sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabalik sa kanilang mundo. Isang araw, habang magkasama sina Junbao at Gao, biglang may narinig silang sumigaw. Agad nilang pinuntahan ang taong ito at nakitang binugbog na ito. Babalaan sana sila ng lalaki, ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran ng demonyong lobo. Kaya mabilis na hinila ni Go si Junbao palayo sa kaaway. Nalaman nilang hinahanap ng lobo na demonyo ang abot, kaya nagpasya si Gao na pauwiin si Junbao upang ipaalam sa kanyang amo habang sinusubukan nitong pigilan ang demonyong lobo. Ngunit hindi siya sumang-ayon sa pinaplano nito, dahilan upang magtalo sila sa bagay na ito. Bigla silang inaatake ng demonyong lobo at nilabanan nila ang kalaban, ngunit natalo pa rin niya sila. Pagkatapos ay kinuha niya bilang hostage upang pilitin si Junbao na dalhin siya sa abot. Sumenya si Junbao na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ay tumungo sila sa kuweba at sinabi ni Junbao sa demonyong lobo na nasa loob ang abot. Pinasok nila ito hanggang sa makarating sila sa pinto. Nang bubuksan na sana ni Junbao ang pinto, pumikit muna siya at hindi umimik. Kaya basahin mo agad kung ano ang binabalak ni Junbao. Kaya ganoon din ang ginawa niya at pumikit. Nang buksan ni Junbao ang pinto, ang demonyong lobo ay nasilaw sa liwanag. Pagkatapos ay agad itong sinamantala ni Gao at itinulak ang kalaban patungo kay Junbao. Agad niya itong inihagis palabas ng pinto, kung saan ang kabilang gilid ay isang bangin na. Ito ang lugar na natuklasan nila noong mga bata pa sila.
At iyon din ang lugar kung saan paulit-ulit na hiniling ni Junbao na pakasalan siya. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit, nakaakyat na ang demonyong lobo at nang akmang sasalakayin sila, naunahan siya ni Go, dahilan para matumba ang demonyong lobo. Umupo si Go nang nanghina siya. Pero makalipas ang ilang segundo ay biglang nag-crack ang parteng kinaupuan niya at naramdaman ni Tsuji na may nangyari. Pagkatapos niyang iligtas ang kanyang buhay, hinanap niya ang lobo na demonyo. At nang malaman niyang siya ang umatake kay Go at Junbao, naghiganti siya sa demonyong lobo. Pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan ni Junbao na may malay si Gao, kaya pinuntahan niya ito. Ngunit bago pa siya makarating sa bahay ni Gao, kinausap siya ni Tsuji. Iyon ang sandaling sinabi niya sa kanya ang katotohanan tungkol sa totoong kalagayan ni Gos at kung gaano siya nagdusa mula sa kanyang mga pinsala. Bagamat nailigtas niya ang kanyang buhay gamit ang malaking magic pill, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawala sa kanyang katawan. Bilang resulta, naapektuhan nito ang kanyang mga alaala at emosyon, kaya maaaring hindi niya maalala si Junbao at hindi na niya mararamdaman ang parehong kaligayahan o ang iba pang normal na emosyon. Sinisi ni Junbao ang sarili na naging ganito si Go. Pagkatapos ay sinabi ni Tsuji na ito ay palaging kanyang kapalaran. Na sa bawat buhay niya, lagi siyang makakatagpo ng kapahamakan. Nang dumating si Junbao sa lugar ni Go, nagpanggap siyang ibang tao at sinabing gusto lang niyang makita ang bida na tumalo sa lobo na demonisasyon. Pagkalipas ng 3 buwan, nalaman ni Junbao na aalis na si Gao sa nayon kaya hinabol niya ito. Sinadya pala ni Gao na maglakbay dahil gusto niyang ibalik ang mga nawalang alaala. Pagkalipas ng ilang taon, pinalitan ni Junbao ang kanyang pangalan ng Sanfeng at itinatag ang sektang Udan. Si Wago ang nagtatag ng Amisek at hindi na sila nagkita. Iyon ang sandaling nagkamalay si Finn at agad na tinanong ang caretaker kung gaano na siya katagal na walang malay. Dahil naalala niya ang nangyari sa past life niya, ayaw niyang maulit iyon. Kaya't sa pagbangon niya, sinugatan niya ang kanyang dibdib upang mailabas niyang muli ang kanyang natatagong kapangyarihan. Nang mailabas niya iyon ay agad din itong naramdaman ni Tsuji at Sheba. Mabilis siyang pumunta sa gusali para subukang iligtas si Gele. Ang harang na ginawa ni Gele ay unti-unti nang nasisira dahil sa kapangyarihan ng demonyong lobo. Nang pumasok si Fen sa gusali, ginamit niya ang kanyang lumang pamamaraan upang mabilis na matunton ang mga unos kung nasaan. Dahil dito, naramdaman niya agad ang aura nito. Sa sandaling masira ang harang ng Gaels, pumunta si Fen doon at mabilis siyang niligtas bago siya lamunin ng kapangyarihan ng demonyong lobo. Sinubukan silang salakayin ng lobo na demonyo, ngunit hindi ito gumana kay Fen. Pagkatapos ay gumanti siya sa kalaban. Kaya naman nagawa nilang tumakas sa kanya. Sa pagnanais ng mga demonyong lobo na mabuhay, kinuha niya muli ang katawan ng mga tagapamahala upang magsilbi bilang kanyang sisidlan. Ngunit dahil sa sobrang galit ng manager sa pagkasira ng inn, hindi niya hinayaang madaling makuha ng lobo na demonyo ang katawan niya hanggang sa pinilit siya ng lobo na demonyo na alisin sa katawan. Pero maya-maya dumating si Tsuji doon. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip na salakayin ang demonyong lobo. Nang dadalhin na sana ni Fen si Gael sa ospital, nakasalubong nila si Tsuji sa daan. Nang makalapit na sila sa kanya, ay biglang nawala ng malay si Gael dahilan para mag-alala si Fen sa kanya. Ako dahil sa pinsalang dinanas niya. Nakiusap si Fen kay Tsuji na iligtas si Gael. Pagkatapos ay naalala ni Tsuji ang araw na ginawa niya rin ang dati. Pero pinalo lang siya ni Tsuji. Biglang lumapit din sa kanila sina Sheba at Ian. Tsuji asked them to take Gale, and when they left, Finn passed out. Pagkagising niya ay nasa gilid na siya ng kalsada katabi si Tsuji. Maya-maya, tumigil ang malakas na ulan at kasabay ng pagsikat ng araw, kaya napagdesisyonan nilang bumalik sa dorm. At habang naglalakad sila, nabanggit ni Finn na naalala niya ang lahat. Pero nagulat siya nang tanungin siya ni Tsuji kung alin sa mga nakaraang buhay niya ang naaalala niya. At dito niya nalaman na iba na pala ang buhay niya sa nakaraan. Sa kabilang banda, inatasan ni Sheba si Ian na tulungan si Gael sa kanyang misyon. Dahil sa insidente kung saan pinakawalan ni Finn ang kanyang kapangyarihan, nadiskubre siya ng isa pang grupo na naghahanap din sa kanya. Nilagnat si Finn dahil sa ulan noong isang gabi. Ilang sandali pa, binisita siya ni Sugi na may dalang dragon tear na para sa lagnat niya. Kahit marami siyang gustong itanong kay Tsuji ay hindi niya magawa dahil masama ang pakiramdam niya. Kasama rin ni Tsuji ang babaeng nagngangalang Lisa na nagbigay sa kanya ng dragon tear. Nabanggit ni Tsuji kay Lisa ang tungkol sa kanyang pag-aalala dahil tiyak na hindi na niya maitatago ang pagkakakilanlan ng mga fines. Hiniling ni Ian sa isang estudyante na ipahayag sa buong paaralan ang tungkol sa kabayanihan ng mga fines na apulahin ang apoy sa isang inn at tumulong din siya sa pagliligtas ng isang babae. Dahil dito, binigyan din ng reward si Finn. Biglang nagising si Finn pagkarinig nito at sa kanya lang namalaya na wala na ang lagnat niya.
Kinausap ni Ian ang matandang nakatanggap ng mga parsela at ito pala ang prinsipal ng paaralan. Kilala niya si Sheba at napag-usapan din nila si Finn. Habang papunta si Finn at ang kanyang mga kaibigan sa kainan para i-treat sila mula sa reward na ibinigay sa kanya, nakasalubong nila si Gale sa kalsada. Nakiusap siya na samahan siya dahil gusto niyang ipakilala siya sa kanyang senior. Pumunta sila sa office ng student council at pagpasok nila sa kwarto ay hinarap nila si Ian. Dito lang niya nalaman na si Ian ang president ng student council. Ito na ang katapusan ng Monster List Season 1. Sana magustuhan nyo at bigyan nyo ng thumbs up. Mangyaring mag-subscribe sa aking channel upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong upload na video. Salamat sa panonood.